The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When the 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. What is important with New Year is the word new, not necessarily the year. If there is nothing new, regardless of the year, there's nothing to hope for. So you must understand the gift of the new year. First, it comes with new opportunities. It comes with new opportunities. Mahalaga yon. Kung merong bago, mayroong oportunidad. Mahalaga yon. Kailangan mo lang makita. Kailangan mo lang makita. Second, because it is new, it comes with hope. May dala itong pag-asa. Pero hindi lang pag-asa ang pangako ng Diyos. Sa unang pagbasa, may kaakibat itong pagpapala. If there is one thing parents should memorize, he and she, the mother and the father, should memorize the blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly upon you and grant you peace. Dapat memoryado yun ng mga magulang. Dapat memoryado. Ang problema natin, madali tayong makalimot. Pag nag-bless ako ng bahay, sinasabi ko doon sa mga nakatira, bago po tayo pumasok, gusto ko po na sasabihin ninyo, sa pagpasok nyo sa pinto ng bahay, nawa ang tahanang ito ay pagharian ng kapayapaan ng Diyos. May the peace of the Lord reign in this house. So tatahimik mo na para memoryahin. May the peace of the Lord reign in this house. Papasok ka na, naku, salasalabit. May the reign of peace in this house. Paano maririnig yung prayer mo? Salasalabit. Hindi po ba, no? Memorize the prayer. Again. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly upon you and grant you peace. Madali lang yun. Ano pa? It comes with hope. And God gave a blessing in every new year. It is always the reading in the first day of the year. Because God is assuring us of His blessing. Regardless. It comes with hope regardless of what happened last year. Mahalaga yun. Third, because of the new opportunities,
because of the hope, you must be willing to do something new that you have not done before. New Year, my brothers and sisters, comes with a risk. Merong pagtaya. Hindi pagsugal, kundi merong pagtaya. Na ano? That you are willing to do something new that you have not done before. Why? Because if you will keep doing what you have been doing, then you will continue to get what you have been getting. Inuulit ko, if you will only do what you have done last year, this year, then what you have gotten last year is the same thing you will get this year. So if you want something new this year, you must be willing to do what you have not done before. Father, baka matalo ako. Well, ganun talaga. Hindi po ba, ano? Ganun talaga. Nagbibiruan kami ng classmate. Ito na may alam ng marami. Nung nag-reunion kami, siyempre, after 40 years, di ba? Titingnan mo, uy, ano na nangyari sa crush natin, di ba, no? Hindi, sama-sama yung mga lalaki, sama-sama yung mga babae, chismisa, kwentuhan, ano. Kita mo yung dating sexy dati, ang taba-taba na ngayon, di ba? Dating mahabang buhok, kalbo na, di ba, no? Siyempre, di ba, no? Tanggapin mo, tumatanda ka. Pero ang tanong pa rin, do sa umpukan ng mga lalaki, ano kayang nangyari kay ganon? Diba? Yun ang crush ng bayan eh. Yung mga babae, yun din ang tanong nila, ano kayang nangyari kay ganon? Yung crush nila, binata pa rin. Sabi kagad ng mga babae, bakla siguro yung bakla. Diba? Sabi ko, napaka-judgmental ninyo. Diba? Porque hindi nag-asawa. Diba? Pero kami, nantay namin yung crush namin. Tapos dumating, wow, ang ganda pa rin. Ano kaya sikreto niya? No? Stewardess pala. Ay, kaya pala, stewardess. So, nag-ingat talaga. Ano po? Tapos may kasamang babae, anak. Ay, ganda ng anak. Kamukha. Tapos, may kasamang lalaking medyo kalbo na naka-short, may bit-bit na basket. Wow! May katulong pa. Diba? Later, na-realize namin, yun ang asawa niya. Diba? Sabi ng mga lalaki, bakit kumuha ng pangit? Tapos sabi sa akin, Dave, ikaw nga magtanong, bakit yan na napangasawa niya? Bakit ako? Sabi ko, ikaw ang pare eh. Ano ngayon kung ako ang pare? Diba? Ay, siyempre, kantsawan, ano po naman, alaman. Di tinanong ko. Pinapatanong nila, alam na niya? Sabi niya, pinapatanong nila, na ano, bakit pangit ang asawa ko? Sabi, wala. Tinatanong lang eh. Nilusob yung mga lalaki. Sabi, pinapatanong nyo daw kung bakit pangit ang asawa ko. Di tahimik ang mga lalaki. Tapos tinuro niyang ganyan. Isa-isa yung mga mukha. Tahimik. Bigla niya tinanong, sino sa inyo nanligaw sa akin? O di tinignan ko. Wala pa lang nanligaw. Wag na wag kayo mag-husga. Wala naman kayong lakas ng loob na manligaw. At least yan, may balls. Nasa likod ako ng babae. Nakangiti ako. Sabi ko, buti na lang nagpare ako. Ano sabi ko? You must learn to ask. We rather ask and not receive than fail to receive because we did not ask. Mahalaga yun. A new opportunity. Ano sabi sa atin nung tayo nasa high school pa? Ang alin? If you want to hit the moon, aim for the sun. Because if you miss the sun, definitely you will hit the moon. But if you will only aim for the moon, if you miss the moon, you miss everything.
Make your dreams higher. Make your dreams higher. So that your aspiration will be higher. You don't adjust your dreams to your strength. You adjust your strength to your dreams. My dear friends, my brothers and sisters, you must be willing to do something that you have not done before. Fourth, you must be willing to let go of the old so that you can have the new. You cannot have both world. Hindi pwedeng dala mo yung luma at gusto mong ikaw ay bago. You can never be in a new place keeping the old place. You have to keep that in mind. God is opening a new door for us. It's up to you whether you step in or you keep where you are. Ano sinasabi ko palagi? You must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Ang hirap, Father. Kaya nga eh. Kung madali ba yan, mananalig ka ba sa Diyos? Hindi. Kailangan mo ba ng Diyos kung madali lang? Hindi. Nandyan ang Diyos. Anong sabi? Pag ikaw ay dinala ng Diyos sa tuktok ng bundok at sinabi ng Diyos, tumalong ka, tumalong ka. Huwag kang maghanap ng ibang Diyos. Tumalong ka. Two things could possibly happen. If the Lord asks you to jump, first, either He will put wings on your shoulder or He will catch you at the bottom. Remember that. Ano sabi ng Diyos? Nung sinabi ni Peter, can I go to you in the water? Come! Diba? Come! Nakapaglakad si Pedro sa tubig. There is nothing impossible. If God allows it, it will happen. You only need to imagine the unimaginable for God to do the impossible. And last, we are celebrating the solemnity of Mary, the Mother of God. It's good to start the year knowing that we have a mother who is willing to nurture us. We have a mother who is willing to nurture us. If Mary was able to nurture Jesus, that He was able to grow in strength and wisdom, that was the reading today about the Holy Family. Kanino ka pa hihingi ng lakas? Kanino ka pa hihingi ng karunungan? Ay dito sa taong nagpalaki kay Jesus. Mahirap yung kung saan siya ka kumakatok. Again, my brothers and sisters, what is important with New Year is the word new. It comes with new opportunities. It comes with hope because New Year comes with a blessing and you have to memorize the blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly upon you and grant you peace. You must be willing to do something you have not done before. You must let go of the past. And lastly, you must allow yourselves to be nurtured by Mary. May nagko-comment. Alam ko, hindi Katoliko yun eh. Gusto ko sanang barahin eh. Sabi, wala naman sa Biblia na magdasal ka kay Maria. Gusto ko sabihin sa kanya, bakit? Sino may sabi sa yung pinagdadasal ko sila kay Maria? Ikaw lang naman nagsabi hindi ba? Wala naman Tinuturo ba ng simbahan magdasal ka kay Maria? Ang tinuturo ng simbahan, humingi ka ng panalangin kay Maria. Iba yung nagpapadasal ka at iba yung nagdadasal ka sa Kanya. Magkaiba yun, hindi po ba? No? Mga minamahal na mga kapatid, pag-aralan natin ating pananampalataya para hindi tayo nabubulabog. Ano po? Hanggang ang tatanda ng iba sa atin? Anong biro ko? Ang tatanda nyo na.
Tagal nyo na nagsisimba, naniniwala pa kayo sa buga-buga. Ang Father, ano yung buga-buga? Diba? Taga Maynila ka na, naghahanap ka pa ng ambularyo. Kasi magpunta ka sa doktor. Gusto pang nilalawayan. Diba, no? Tapos, pagdating mo sa ambularyo, namatay ka sa infection. Diba? Pwede ba? Grow in faith. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. Please do not forget this. If God has allowed you to survive the pandemic, there is so much more in store for you. Hello? Ay, oo nga pala, no? Nakaligtas nga pala ako. Oo. Ano yung pandemic, Father? Ay, ha? If God has allowed you to survive the pandemic, there is something greater in store for you. Amen. Huwag kayong maniwala sa bilog-bilog. Ano pa? Wala sa swerte yan. Yung iba nga sa inyo, bilog na eh. Ano pa? Huwag maniwala sa bilog-bilog. Ano pa? Ang sinuswerte lang sa bilog-bilog ay ang mga tindera. Ano pa? Again, my brothers and sisters, New Year comes with new opportunities. It comes with hope because every New Year we are reminded of God's blessing that says, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly upon you and grant you peace. But you have to do something you have not done before. If you want a new year, you must do something you have not done before. Learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Fourth, you must be willing to let go of the past. Hindi pwedeng gusto nyo ng bago. Hawak nyo yung luma. Di po ba, no? Hindi pwede yun. Ha? Tandaan ninyo, ang iyong mga kamay ay may butas. Kaya kung ano man ilalagay dyan, lalampas. Ano po? Kung hindi lalampas, ay, hindi kamay ng tao yan. Kamay yan ng pato. Ano po? Ha? So, tandaan yan. And lastly, allow Mary to nurture you. If Mary have nurtured the man, the God-made man, how much we as sons and daughters of God? Ano po? Take the humility to say, Mama Mary, please pray for me. Ano po? Please pray for me. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. If you are celebrating your birthday, if you are celebrating your wedding anniversary, as a double blessing. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po ang iyong mga anak na narito. Kayo po ang nagdala sa kanila dito. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Alam mo ang kanilang mga pagkatao, ang kanilang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Maging ang kanilang mga pangarap, naintindihan mo, Panginoon, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po sila ang bawat isa sa kanila. Hipuin mo po sila. Nawa po'y palagi mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkalaban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man silang karamdaman, nawa po sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagkalooban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man sa kanilang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Sa bawat mag-asawa, Panginoon, nawa po mga mag-asawang ito, kung ano man ang sugat, sakit, sama ng loob, pagkagalit, pagtatampo, paghihinala, ang meron ang bawat isa, dala ng pagkakamali ng sino man sa nakalipas na kapanahon, hilumin mo, Panginoon.
Naway merong pagpapatawad, merong paghingi ng tawad, may kababaang loob, may pagbabagong buhay, pagtalikod sa pagkakamali, at panibagong magmamahal. Batid mo ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon. Ipinagpapasalamat ko ang lahat ng lingkod. Suklian mo ang kanilang mga kabutihang loob. At kung ano man po ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng bawat isa, kayo na po ang magbigay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ay San Jose, tapat niyang esposo, at aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo po ang bawat isa, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Happy New Year!